Hello Pilipinas, magandang early morning sa inyong lahat. Ito si Mike Padua mula dito sa Naga City, Philippines para ibigay sa inyo pinaka-latest po sa final update na po ito ng bagyong si Hener at bagyong si Helen. Dalawa po itong bagyo. Si Helen pumasok kagabi at ito naman si Hener kagabi lumabas na po ng Philippine Air Responsibility. So ito po na yung early morning ng Huwebes, Setyembre 19, 2024. Ito po ang Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Now, bago tayo magsimula, tayo po ay magiging tawad po sa inyo. Okay? Apologies dahil po hindi po tayo nakapagbigay ng updates for the past 48 hours dahil po meron tayong pakiramdam, iba ang pakiramdam natin. I mean, karoon po tayo ng hindi naman po grabing sakit. Okay? At okay na tayo ngayon. At again, pasensya po sa mga naghihintay ng ating updates. At tao lamang tayo. Okay? Kakasakit. Hindi natin maiwasan yan. Siyempre, nasa 50s na tayo. Anyway, so, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Ito po yung ating fast animation mula sa CIMSS, Tropical Cyclone Page. At nakita ninyo na mabuti naman po ang kalagayan itong bagyong ito. Hindi sila lumakas. Nahihirapan sila mag-develop. Tili lamang po silang yung isa, Tropical Depression. Ito po. Yung bagyong si Hener, isa lang po siyang tropical depression. Samantala itong si Helen ay isang severe tropical storm. So itong si Helen ay mukhang walang problema. Ito kasi sumusunod lang sa track ni Bibingka o ni Ferdy. So pumasok lang ito saglit ng PAR kahapon ng gabi. At ngayong hapon, pumasok na ito, o the other night pala, pumasok ng Philippine Air Responsibility at ito ay lumabas lamang po kaninang hapon. So, wala po itong direct effect sa atin. But, nandyan pa rin yung habagat. Kita naman po ninyo at unti-unti na po itong humihina. At ito naman si Hener ay gusto maging tropical storm but hindi pa rin siya naging tropical storm. Mabilis na kumikilos, papalapit na po sa may Central Vietnam at inaasahan within the next o sa araw na ito, maglalandfall po ito sa may north of Da Nang City, sa may Vietnam. So, pwede pa rin ito maging tropical storm but kung hindi po siya mag-organize, siguradong malulusaw po ito. At hindi na po magiging tropical storm. But sa mga oras na ito, kung titingnan natin yung zoom in sa animation, ay patuloy pa rin yung epekto ng habagat sa Palawan, Mindoro, at Kanluran Baguio po ng gitnang Luzon. So, Metro Manila kasama po dyan sa mga oras na ito. At since kanina, a few hours, may mga malalakas na thunderstorms at may pabugsa-bugsang ulan. Dito po sa may Occidental Mindoro, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas. Dito man po sa Bicol, may mga dumadaan pa rin mga ulan for the past 24 hours na umaabot po ng more than 10 millimeters. Okay, so far, hindi naman po malubha mga ulan na ito. Okay, so patuloy pa rin yung epekto niyan. Mamaya papakita namin sa inyo ang rain forecast. Ito muna po ang track ng lahat ng Asian agencies sa multi-track ng ating website, Typhoon 2000. At nakita po natin dito na lahat sila ay nag-agree na dadaan ito malapit. Actually, dumaan na ito sa may area ng Okinawa. At ang susunod na dadaan po niyan ay ang south of Shanghai within the next 20 or 18 hours from now. So, maglalandfall po yan. So, most likely, mamaya po yan na gabi. Yung Huwebes ng gabi.
At ito naman po yung track ni Henner, final update kanina, ginawa natin. So, mamayang hapon din, maglalandfall po ito sa may Dongha, malapit sa Dongha, Vietnam. Okay, then sa Biyernes, lusaw na po siya bilang isang LPA. So, wala na po ito. Okay, medyo at napapansin natin mukhang mababait po ang mga tropical cyclones na yun, hindi umaabot ng typhoon except yung si Bebingka at yung si Enteng. So far, nakakaapat na po tayong tropical cyclones since pumasok po ang Setyembre compared ng last month na isa dahil po sa wet phase ng Madden Julian Oscillation. Sinabi na po natin sa inyo last month pa na kapag wet phase ng Madden Julian Oscillation, expect niyan na sunod-sunod ang mga bagyo dahil po maraming nagpo-form dyan dahil wet phase. So na yun, ang forecast mamayang hapon, landfall po sa may Wenzhou, malapit sa Wenzhou, itong si Tropical Storm Helen. Samantala dito sa may ng Vietnam, mamayang hapon o mamayang gabi, magla-landfall na rin yung si Tropical Depression Henner. At yung habagat ay patuloy pa rin dito sa may kanluran bagay po ng Luzon. The rest, improving na po ang ating panahon. Ang hangin mula sa katimugan. Bukas po yung Biyernes. Okay. Mukhang wala na po yung mga bagyo. Nag-landfall na. At meron na naman pong isa na LPA na posibleng maging tropical depression kapag tuloy-tuloy yung development. Dadaan po siya sa may Yayama Island chain. Yung mga isla po malapit na malapit sa Taiwan. So, yan po ang aabangan natin. Okay. Sabado, wala na rin yan. At meron na naman pong panibagong LPA mag-form sa mga bisinidad ng Hong Kong. Sa may coastal waters ng Hong Kong. At sa Sunday, mukhang aktibong LPA po yan dito sa may coastal waters ng Hong Kong hanggang sa may Eastern Guangdong Province. At nakikita po ninyo yung epekto ng habagat ay patuloy pa rin sa Ilocos Region, lalo na po sa may coastal waters. Okay? 50 to 60 kph ang bugso ng hangin dyan. At sa Lunes, sa linggo yan, okay? Sa araw po ng, sa mga Bicolanos pa lang, sa araw ng tastasyon, okay naman po ang panahon. Okay na okay ang fluvial precipitation natin ngayong taon. At sa Lunes, September 23, may mag-form na po dito isang bagyo. Doon sa nag-stationary na LPA, sa may coastal waters ng Southern China. At patuloy pa rin epekto ng habagat sa may coastal waters ng Ilocos Provinces. At sa September 24, ito po ay magsa-southwest to west. Magiging baka maging tropical storm or high-end na tropical depression. And then pagdating ng Miyerkules, ito po ay magla-landfall sa may Eastern Guangdong. Likely gabi ng Martes. Martes po ito next week. So yan po, magla-landfall po malapit sa Xiamen City, China. And then sa Miyerkules, September 25, meron naman pong isang LPA mag-form sa may Mariana Islands. Pero ang tracking niya ay paakyat. Kita ninyo yan. Hanggang September 27, ito po aakyat dito sa may Northern Marianas. Pilipinas, monsoon break at siguro katapusan na po ng monsoon. At magiging tahimik na po ang panahon. Maganda na po. Back to the normal tropical weather. At sa ating rain forecast, yan po, na yung araw na ito, patuloy pa rin mga rainfall ng 50 to 100 mm sa may Occidental Mindoro, kanluran bagay po ng gitnang Luzon, yan po ang Zambales, Bataan, Pangasinan, Baguio, Benguet, at hanggang dito po sa may area po ng Ilocos Region, sa may coastal areas, ay may mga pabugso-bugso na dala ng habagat, at ito na po yung isang LPA. Biyernes ng hapon, mukhang magde-develop po bilang isang active LPA or tropical depression, kaya bantayin natin yung isa diyan. Habagat ay patuloy pa rin sa coastal waters. Di yata sumabay itong slider na ito. Yun, sa Friday. Ayan, no? So, na yung bukas ng Biyernes, yan po yung isang LPA na may posibilidad maging tropical depression. Ito naman po yung habagat sa coastal waters ng gitna at Kanluran. Coastal waters ng Kanluran, Luzon.
At sa araw ng traslasyon, okay po ang panahon sa Bicol. May mga ulan-ulan pa rin sa Batanes, Babuing Cubao Islands, at sa may West Philippine Sea, west of Luzon, o kaya sa may kanluran bahagi po ng Ilocos Region, patuloy pa rin ang epekto ng habagat at dito rin po sa coastal waters ng Zambales. Pagdating ng September 22, start po ito ng fall or autumn. Ay nandiyan pa rin po epekto ng habagat sa may coastal waters ng Ilocos provinces at west of Batanes, Babuing Cubao Islands. Ito po yun sa may area ng Balintang at Pasig Channel o sa may Luzon Strait ay medyo malalakas pa rin yung ulan, more than 50 mm sa linggo. At sa Lunes, Martes hanggang September 25 o 25 next week ay okay na po ang panahon sa atin. Mukhang monsoon break na po. Okay? Sana end na po ito. Usually, baka end na ito ng habagat. Magta-transition tayo pag Oktobre. So, most likely sa Nobyembre, start na ng amihan. Sa waves, maalon dito sa may West Philippine Sea, Carayan Island Group, west of Palawan, west of Luzon, maabot po ng more than 3 meters. The rest, nasa 1 to 2 meters at moderate to rough pa rin po mga alon. Dito rin po sa may West Philippine Sea. But kung nandito kayo sa may inland waters po ng Visayas, walang problema. Medyo mababa sa 1 metro ang laki ng alon. Sa Biyernes, akit na po yung habagat. Lalo na po sa Sabado, kitang-kita po niya dito ang paghina ng habagat. Umaabot na lang po ito ng up to 3 meters ang wave heights. The rest of the Philippine waters ay magiging kalmado hanggang 2 metro ang laki ng alon. So, mapanganib pa rin sa mga lilit na sagampang dagat. Okay, September 22, 23 ay unti-unti na pong umalis. So, ang pinaka-best talagang weather is September 25. Halos nasa less than 1 meter o up to 1 meter lang wave heights. So, ang habagat hanggang Monday po ito, Tuesday, dito sa may Ilocos region, coastal waters. So, yung mga gustong mangisda dito sa central waters ng ating bansa ay okay naman po ng weekend. Except po dito sa may West Philippine Sea. Okay? So, bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center. Valid for the next 2 to 3 weeks. Inisyu po ito kahapon, Miyerkules. At sa latest na yon ay mukhang sa week 2, September 25 to October 1, patuloy pa rin na mataas ang probability ng isang bagyo na mag-form, more than 60% dito po sa may West Philippine Sea, Batanes, Taiwan area, at sa may coastal waters ng Southern China, kasama po ang Hong Kong at Hainan Island. Samantala, ang sa may east of Luzon, west of Luzon, ay manatiling more than 20% probability ng tropical cyclone formation, so hindi sure, at more than above average pa rin yung mga ulan dito po sa may Luzon dahil sa habagat. But ang Mindanao, may Maropa at Visayas ay magsimula na po magkaroon ng below average or dry ang panahon. Okay? Since patapos na po ang wet phase ng Modern Julian Oscillation, most likely sa October, dry phase po tayo. Pwedeng 1 o 2 bagyo pa rin ang pwedeng mag-form, but mostly tahimik po tayo. Yan po, week 3 valid October 2 to October 8 na highly uncertain pa po ito. But hopefully ito na matuloy. At nakitang-kita po na ninyo dito sa may Bicol, may Maropa, Visayas at Mindanao ay more than 80% na below average rainfall. So magkakaroon talaga tayo ng break sa ulan. But dito sa may north Philippine Sea, okay, sa may West Philippine Sea, Taiwan, at sa south of Japan ay manatili pong more than 20% probability ng tropical cyclone formation. So, pang yan, 20, kita niyo itong 20, mababa yan, pwedeng hindi matuloy. So far, good weather is on its way sa ating bansa, lalo na po pagpasok ng Oktubre. Okay? So, yan po muna ang pinaka-latest natin sa ating panahon. Medyo nakakaos tayo sa mga sunod-sunod na mga bagyo. But meron pa pong isa. Pero patungong Taiwan po ito.
So, let's hope and pray na ngayong darating pong Oktubre ay all clear tayo. At nandito naman tayo pakibigay sa inyo pinaka-latest sa ating mga bagyo at sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa likely na yung Sabado pakibigay sa inyo pinaka-latest. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Wadawiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.